Seryoso po ang PNP na mag-identify kung sino-sino ang mga posibleng tumulong sa pagtatago ni Apollo Kibuloy at kasamahan nito. Ito ay matapos nga po na tumagal ang halos 16 na araw bago tuluyang nasukol at nahuli si Kibuloy. So mukhang hindi lang po mga pangkarniwan, pati yata ay mga abogado gusto rin papanagutin eh. So pakinggan po ninyo itong report na ito ng mga kasama namin sa media, especially ang News 5. Itong Channel 5, News 5, isa po sa mga lehitimong organisasyon na naghahatid po ng mga balita. Pakinggan po ninyo ang kanyang report na ito dahil may mga sinasabi na ang PNP Director General Marbil sa kanilang mga galaw at kanilang mga gagawin na. Sasampahan naman na ng reklamo ng pulisya ang mga tumulong sa pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy. Naglunsad na ang PNP ng investigasyon laban sa mga umano'y sadyang iniligaw ang paghahanap kay Kibuloy. Kabilang daw dyan ang ilan sa mga miyembro ng legal team ng pastor. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, posible silang maharap sa kasong obstruction of justice. Matatanda ang umabot sa mahigit 2 linggo ang raid sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City bago na aresto ang pastor. Mga kapatid, Jess. So yan po yung balita, no ha? Yan. So hindi pala, di ba noong unang araw ito yung pinaputok na balita, nakala natin mga warning lang, pero hindi. Ngayon pala ay nagpapatunay na seryoso na sila. Obstruction of justice. Sino ba yan? Maaari bang yung abogado ay kasuhan ito? O yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ? Dahil kung dyan nahuli sa compound si Kibuloy, ibig sabihin, maraming nagtago sa kanila. Imposible. Ayon sa PNP na walang kinalaman ang mga member at opisyal ng ni Kibuloy na siya ay alam nilang nandoon sa compound kasi doon nga siya nahuli. Nahuli dahil nasukol na. Wala na siyang choice kung hindi sumuko dahil identify na yung kanyang pinagtataguan sa compound dyan sa 30 hektarya na lawak ng property niyan sa tabi ng Davao International Airport. So, abogado, isasama, mga member, or mga vloggers. Kasi may mga vloggers din po na tumira na dyan sa compound na yan at patuloy din nilang pinagtatanggol si Kibuloy. At sinasabing wala dun sa compound. So kung yung lahat ba na nagsasabing wala dito si Kibuloy sa compound, mayroon ng pananagutan sa batas sa magitan ng obstruction of justice o maliban dun sa humaharang kasi under the law, ang court order na ipinatutupad ng pulis, ang sino manghaharang dito pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. So iba pa yung humaharang kaysa nagtatago o kumukup. Pag alam mo, nandyan, yung subject sa warrant of arrest at court order, dapat yan ay isurrender or ituro. Pero pag sinabi mong, pag pinagtakpan mo, kahit alam mong nandyan, pero sinabi mong wala, ay parte yan ng pagtatakip at ibig sabihin yan, lumalabag ka sa batas. Obstruction of justice ang pwede mong kaso. So, kung obstruction of justice, marami ang pwedeng makasuhan. At hindi po nagbibiro ang PNP dyan. Yan ang ginagawa na ngayon. Ay identify ang mga taong ito. At huwag tayong magugulat kung may makasama dyan mga vlogger na talaga naman lumantad sila from day one na sila'y pro Kibuloy. At nag-aasar pa sila nang iinsulto pa sa ating kapulisan. So, no one is above the law. Kahit mga vlogger lang yung mga yan. Kailangan managot. Hindi pwedeng hindi nyo alam ang batas, wala kayong pananagutan. Ignorance of the law excuses no one. Hindi nga po pwede yun. Hindi yung tinatanggap ng korte. Di ba? Kaya, good luck sa inyo. Kayo rin ang may kasalanan. Kung bakit kayo makakasuhan. At ang kasong obstruction of justice ay hindi ho pangkaraniwan yan. Napakasamang record ang obstruction of justice. Obstruction of justice. Ibig sabihin, hindi ka tumutulong
sa implementation ng batas, hindi nyo nirespeto yung court order, yung batas, yun po yung masamang epekto nun. So, kaya dapat lang. Kung ilan, hindi natin alam. Pero lagay ko marami kung ma-identify ang lahat ng tumulong kay Kibuloy. May mga balita nga na posibleng si Duterte madamay, dating Pangulo, dahil administrator yan ng Kingdom of Jesus Christ. Pangalawa, nagbibiro-biro totoo, lagi nga nagsasalita yan. Alam ko kung nasa si Kibuloy, nandyan lang yan sa Tamayong, nandyan lang yan sa... So, alam niya nung hinahanap. Nung seryoso na nagpatupad na yung warat, nagkaroon nga po ng halos 16 na araw, 2 linggo na operation, ayun na nga, nasukol na, nahuli na sa loob mismo ng compound dyan sa Davao. So yan po yung magiging basihan ng PNP. Panagutin kayo sa mga batas. So kayo mapapansin, sa tindi po ng rule of law na policy ni Pangulong Marcos, maraming mananagot sa iba-ibang mga kaso. Not only Kibuloy cases. Iba pang mga kaso na pwedeng nasasangkot ang mga dating opisyal ng pamahalaan, ng mga kilalang anti-Marcos, mga abogado nila, mga supporters nila, at iba pa. Isa-isang hinahabol na po. Sa Kongreso lang Ang dami na pong mga kinontempt yan Pinakulong dahil sa posibleng pagtatakip at hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa nangyari sa nakaraang administrasyon. Especially ang human rights violation at mga illegal na di umano'y pag-approve or ginawa sa Pogo. Marami na. Harry Roque, hinahanap na. Si Colonel Garma, pinakulong na. At iba pang mga naimbitahan. So isa-isa na pong bumabagsak sa batas at pananagutin ng ating gobyerno sa pagpapairal ng rule of law ng kahit sino. At yan ang magandang pangitain dahil yan ay gustong-gusto ng international community at ng business community. Kung ikaw ay matinong Pilipino, gusto mo ipatupad ang batas. Kung ikaw ay matinong Pilipino, gusto mo ay managot. Excuse me. Ang mga umaabuso. At yan na po ang nangyayari ngayon. Kayo, ano ang inyong masasabi? Seryoso ang ating pamahalaan under President Marcos panagutin ang lahat ng dapat managot at may pananagutan sa ating batas. Samantalang tuloy naman ang business, ang pamamala, ang mga programang magaganda ni Pangulong Marcos. Tulungan natin ang ating pamahalaan para sa kinabukasan nating lahat, lalo na ang kabataan. Please like, subscribe, and follow sa mga hindi pa.